Welcome back mga kababayan dito sa aking YouTube channel, at bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay shoutout muna sa isa nating kababayan na si Apolonio Romano, pa-shoutout naman sa susunod load. God bless po. Shoutout sa iyo kabayan. unang trabaho ko ngayon ay dito sa Kumjang ng amo ko, dito sa pangalawang pabrika niya na puro tripod ang binibenta. At ito ay magkukumsa ako, magche-check kumsa. Ito yung gagawin ko, lahat yan kasi i-deliver na yan bukas, kaya pinapagawa na sa akin ng amo ko. I-check ko lang kung may mga reject. Ito mga kabayan, ito mga tripod nito ay galing ito sa China. At siya nga pala, total usapang trabaho na tayo ngayon kasi ipapakita ko ngayon yung mga iba't ibang klase na ginagawa namin dito sa company sa buong araw. At mayroong nagtanong na kababayan natin na, kasi may video ako na sa mga waiting ng employer, yung video ko na yan, tapos nagtanong siya na kung nandun daw siya sa punto na waiting na siya ng employer, ay pwede ba daw siyang magpalipat ng shipbuilding. Ang sagot dyan kabayan ay kapag waiting ka na ng employer ay hindi ka na makakapamili kung ano talaga yung gusto mong trabaho. Ito kasi yung sitwasyon ng kabayan, ano? Kapag waiting ka na ng employer, ibig sabihin yung pangalan mo ay nandito na sa libur sa South Korea, at may mga employer, may mga sadyang name na pupunta sa libur para kumuha ng tao. Ngayon, ang ano kasi dito, yung iba kasi ay hindi na tumitingin sa experience. Kaya marunong ka mag-welding o marunong kang kung anong trabaho mo sa Pilipinas, karamihan sa employer dito ay hindi na tumitingin kung ano yung experience mo sa trabaho. Kasi nga, pag nag-apply dito sa South Korea ay hindi naman kailangan talaga ng experience sa trabaho. Kasi nga, pagdating nyo dito, saka ka lang kayo tuturuan ng trabaho. Kaya nga hindi na sila kumukuha ng Certificate of Employment kasi pagdating dito, saka kayo tuturuan sa trabaho. Kunyari, si kabayan ay marunong mag-welding, tapos yung nakapili sa kanya na amo niya, yung nakapili sa kanyang employer, ang trabaho ay food processing sa company niya, ang mangyayari kahit ang experience mo ay welding, mapupunta ka talaga doon sa pabrika ng food processing. Kasi yun yung trabaho doon sa company na pumili sa iyo ng employer. Kaya, hindi ka talaga pwedeng mamili ng trabaho kapag waiting ka na ng employer. Ngayon, kung gusto nyong mamili talaga ng trabaho, pwede naman, kasi pag nagka-employer kayo, pag dumating yung inyong contract na galing sa employer ninyo dito sa South Korea, syempre pipirmahan ninyo yung kontrata. Ngayon, babasahin ninyo doon kung magkano sweldo, kung libre ang pagkain, kung libre ang bahay, at kung ano yung klase ng trabaho at kung saang lugar dito sa South Korea. Bago nyo pirmahan, basahin nyo muna. Ngayon, kung ang nakalagay doon ay bakalan o kaya ay shipbuilding, kung hindi nyo gusto yung ganong klase ng trabaho, pwede nyo siyang hindi pirmahan. Ika-cancel ninyo. Pero para sa akin, kapag dumating ng inyong kontrata, pirmahan nyo na lang kahit anong klaseng trabaho yan. Ngayon, pag nandito na kayo sa South Korea, kung ayaw nyo talaga ng ganong klaseng trabaho, ay pwede naman kayong magpa-release kung papayagan kayo ng amo nyo. Ganun lang yun mga kabayan. Basta pagdating sa employer, naghihintay kayo ng employer, pag nasilik na kayo, kahit ano pang klase ng trabaho, pirmahan nyo na lang yung kontrata. Ang importante ay makarating kayo dito sa South Korea. At pagdating dito, saka kayo mamili kung anong klaseng trabaho ang gusto ninyo. Mahirap nga lang dito, pagdating nyo dito sa South Korea at gusto nyo humanap ng magaang na trabaho, o kaya yung gusto ninyong klase ng trabaho kahit mabigat, ay medyo mahihirapan talaga. Kasi alam niyo mga kabayan, mahirap ang release dito sa South Korea. Lalo pat ikaw ay masilan sa trabaho, mahihirapan kang makahanap ng gusto mong trabaho na magaan. Karamihan dito yung mga release, yung iba ay
umuwi na lang sa Pilipinas kasi yung mga napupuntahan nilang trabaho ay mabibigat. Ayaw nila ng ganon. Doon sa mga nag-a-apply dito sa South Korea, lalong-lalo na sa mga lalaki, dapat pagdating sa trabaho ay hindi kayo masilan. Dahil karamihan talaga ng trabaho dito ay mahirap sa South Korea. Napaswerte lang ako kasi magaang ang trabaho dito sa company ng boss ko. Ito yung tripod na i-check ko mga kabayan. Ano lang naman to. Kumbaga hihigpitan ko lang yung mga tornilyo. Yan, marami kasing tornilyo to. Ayan. Pati sa baba. Medyo mabigat to mga kabayan. Wooden tripod ito at ito yung isa sa binibenta ng amo ko. Hihigpitan ko lang yung mga tornilyo niya. Marami kasing tornilyo to. Ayan. Ayan. Tapos ayan. Ayan, maraming tornilyo yan, oh. Higpitan lang. Tapos ibabalik ko na ulit sa box. Ganun lang kasimple yung trabaho dito mga kabayan. Kaya pagdating sa company na mapupuntahan nyo dito sa South Korea, ay paswertihan pa rin. Ganun lang talaga. Hirap, no? Sa registration pa lang para sa APS topic exam, pahirapan ang makapasok. Tapos pag waiting ka na ng employer, yung iba hindi pa nagkaka-employer, ano? Kaya paswertihan talaga dito sa South Korea. Kahit sa employer, kahit sa trabaho. Pero kung ikaw naman ay walang pinipiling trabaho, ay walang problema. Trabaho na naman mga kabayan at ipapakita ko sa inyo yung isang klase ng trabaho namin dito sa company ng amo ko. Okay. Gagawa ako ngayon ng air cap. Set up ko muna ito. Ayan ang kuryente sa loob. Okay. Yan. Tapos, ayan, kailangan nakapulupot na siya dyan. Pindutin ko na tong on. Ito mga kabayan ay ginagamit namin sa pagtitikbit. Kapag kailangan ibalot, yung laser leveling tool, ito yung ginagawa kong pambalot. Saka siya ilalagay sa box. Meron ganito kami dito. Ito ay hindi naman ito ginagawang pambenta ng amo ko. Pambalot lang ito sa mga items na binibenta niya.
Tapos na. Tanghali na at oras na para kumuha ng pagkain dito sa kantin. Tanghali na ngayon mga kabayan at kain na. Ito yung pagkain namin ngayon sa tanghalian. May kamatis, mayroong ano ba tawag dyan? Kalimutan ko na. Tapos may maliliit na dilis na medyo matamis. Tapos itong pinaghahalong-halong baka. Tapos may itlog, may gulay. Yan. Itong pagkain ito mga kabayan ay kumukuha lang kami sa kantin kasi pag nahihiya kami na sasabay kami kumain sa mga Koreano kasi lahat ng Koreano ay kumakain sa kantin. Kami dalawang Pinoy ay kumukuha lang kami ng pagkain sa kantin tapos dito kami kumakain sa kusina. Ayun. Pwede naman kami kumain dun sa kantin kasama yung mga Koreano kaso syempre parang nakakahiya. Okay, kain tayo mga kabayan. Isa sa pinapagawa ng amo ko kapag malapit na yung winter ay nagpapagawa siya ng kimchi. Ito mga kabayan ay traditional na paggawa ng kimchi. Wala sila ngayon dito yung mga gumagawa kasi nag break time sila. Yan, marami silang ginagawa na kimchi tapos yung ibang mga empleyado ay binibigyan nila ng kimchi. Ito mga kabayan ay ano na to, pang isang taon na to. Once a year lang nagpapagawa ng kimchi ang amo ko at yan ay pang isang taon na. Kaya marami. Ayan. Style nila ng paggawa ng kimchi. Ayan o. Parang dahon ng sibuyas. Tapos ayan. Ginagayat-gayat nila yan. Mamaya. At mamayang hapon tapos na rin to. Baka bukas pa matapos to kasi marami. Yan. Ito yung panghuling trabaho ko ngayong araw. Magka-calibrate ng laser leveling tools at natapos ko na yung mga ibang trabaho sa kabilang company ng amo ko. Natapos na ang maghapong trabaho mga kabayan at yung tagaluto namin sa kantin ay umuwi na naman ng maaga. At ang meron lang sa kantin ay kanin. Maramihan kasi sa mga Koreano na hindi naman sila kumakain dito sa kantin kasi sila ay gusto agad makauwi sa bahay at gusto nilang makasalo yung pamilya nila sa pagkain sa hapunan. Kaya kalimitan yung tagaluto namin sa kantin ay umuwi na rin ng umaga. Kaya mabuti na lang meron tayong sardinas. Ito pa yung dala ko nung nagbakasyon ako, sardinas. Ito ngayon ang ulam ko. Okay. Kain tayo mga kabayan. At hindi naman nawawala ng kanin sa kantin. Paminsan-minsan lang naman yan siya umuwi ng umaga. Kasi napagod yata sila ngayon kasi nagawa sila ng kimchi. Yung kimchi na marami na ginagawa nila ay hindi pa natatapos hanggang bukas pa.